Isa na ito sa pinaka-the best na kinrave ko ngayong buntis ako. Sino ba namang hindi marerelax kapag ganito yung tanawin mo habang nakahiga tapos kita mo sila na nag-e-enjoy? Hi mga Marikoy, eto nga pala yung araw na magbe-beach kami, pupunta kami ng Zambales. Dapat kaming pamilya lang mga Marikoy kasama si Ate Christine, kaso nga sumasama itong si Lolo Oka Tapong Joy. Sinama na namin sila mga Marikoy kasi 5 AM pa lang kami aalis pero 1 AM gising na sila. Kaya napakaaga nilang nakarating dito, mas excited pa sila sa amin. Rush ko nga palang binook yung pag-i-stayan namin kaya wala na silang extra room para kay Lolo Oka Tapong Joy. Buti na lang pumayag sila na mag-add na lang ako tapos sama-sama na lang kaming lahat sa isang room. Kaalis nga pala namin, nagising si Jace at nagpabihis siya kagad. At habang nasa biyahe nakaramdam ako ng gutom, buti na lang gumawa ng chicken sandwich itong si Apong Joy. Saktong-sakto din mga Marikoy, nagkikrave ako ng ganito. Tapos mas gusto ko yung madaming sibuyas at madaming carrots. Katapos kong kumain, uminom na ako ng mga vitamins at saka gamot. At nagre-request pa nga itong si Lolo Oka ng Starbucks kaya pinagbigyan ko na. At alam nyo ba mga Marikoy, buong biyahe namin, napaka-good mood ni Jace, kumakanta pa siya. Si Apong Joy naman, sabi niya hindi daw siya matutulog mga Marikoy pero ilang minuto lang borlogs na siya. At dapat Zambales lang talaga kami pupunta. Nag-request pa yung dalawang sumama mga Marikoy na magmanawag daw muna kami. Syempre nabudol tayo ng 500 pesos sa mga kandila. Yung mga nagtitinda sa parking mga Marikoy, napakamahal sa kanila kasi nung nagtanong kami dito, tig 5 pesos lang yung kandila. For only 50 pesos makakabili ka na ng bundle. At kakadating pa lang namin dito, inutusan na ako ni Lolo Oka na picturean ko daw siya. Anyway, mga Marikoy, pagpasensya nyo na yung suot ko kung hindi kaaya-aya sa tingin nyo. Kasi buong akala ko talaga dediretso kami sa beach mga Marikoy. Hindi ko naman ine-expect na dadaan kami dito. Sabi ko pa nga kay Lolo Oka, iba yung daan sa Pangasinan, iba yung daan sa Zambales. Pero pumayag na ako mga Marikoy kasi gusto ko din mag-visit dito at magpasalamat. Dami ng mga blessings na binibigay niya sa amin mga Marikoy. Yung answer prayer talaga ang pinakamasarap at pinagpapasalamat ko sa kanya. Alam nyo naman, ang tagal-tagal na namin hinihintay ni Daddy Tano na magkaroon ng second baby. At ngayon, sobrang thankful namin kasi binigay na niya. At paalis na lang kami dito, nag-request pa si Lolo Oka kung pwede ko daw siyang picturean kasama ang paborito niyang anak. Tapos habang naglalakad pa kami papuntang parking mga Marikoy, gumigit na pa siya sa aming dalawa ni Daddy Tano. Nagmumukha tuloy akong third wheel ng magtatay. Nakakita nga pala kami ng salbabida at binilhan namin si Jace. Pagbalik namin ng sasakyan, tuwang-tuwa siya. Dahil mahaba-haba yung biyahe namin mga Marikoy, nagpresenta na si Lolo Oka na i-tape yung bibig niya. Binabawalan siya ni Jace na mag-ingay mga Marikoy dahil gusto niyang kumanta. Pili nga pala ako ng buho kay Daddy Tano, pinabuksan niya na din at kinain ko habang nasa biyahe. Tapos kung hindi maingay yung maglolo mga Marikoy, nagkukulitan at nag-aasaran silang dalawa. Ali from Manawag nga pala mga Marikoy, bumalik kami pa south tapos ayan, papunta na kami pa Subic. Daanan kasi namin yung Subic papuntang Zambales, buti na lang napakasipag nitong si Daddy Tano na mag-drive. At sa totoo lang, sobrang bagal ng biyahe namin na to kasi nga itong si Daddy Tano, iniingatan niya yung baby number 2 namin. Dahil lunchtime na ito mga Marikoy, oras na para mag-take ulit ako ng gamot at vitamins. Alam nyo ba, pagkakita ni Jay sa dagat, tuwang-tuwa talaga siya. Actually, dapat nakabook kami sa Boracay mga Marikoy kaso hindi ako pinayagan na mag-eroplano. Pero pinayagan niya akong magbiyahe pa Zambales mga Marikoy basta may una na kong inuupuan. Pinapaiwas niya nga kami sa mga lubak na daan. Ayan, from 5 AM na nag-start kaming umalis sa bahay, nakarating kami dito sa may Zambales ng 2 o'clock. Sakto sa check-in time namin dito sa may Calinto Beach Resort. Dahil nga hindi natuloy yung Boracay namin, kaya binonggahan ko na lang yung binook na pag-i-stayan namin. Siyempre, matagal nang minamanifest ni Jace to at para sa kanya ito mga Marikoy. Tinuloy ko talaga yung pagpunta sa beach mga Marikoy kasi ayoko maramdaman niya na dahil sa magiging kapatid niya, kaya hindi natutuloy yung mga pinlano na namin. Alam ko, maraming pagbabagong mangyayari sa pagdating ng kapatid niya, pero ayoko munang iparamdam ngayon yun sa kanya. Kaya eto yung binook ko mga Marikoy, yung seaside suit ng Calinto Beach
resort. Actually, nung una, akala ko talaga kwarto lang siya na may kama. Pero napakalaki pala nito at kasyang-kasya kami kahit sumama si Lolo Oka at Apong Joy. Mas dahil nag-add ako ng para sa kanila, kaya mag-add sila ng 2 pang bed. Ito maganda dito mga Marikoy, paglabas mo, beach na kagad at may sarili siyang pool. Tapos, dito sa CR, meron siyang malaking bathtub, merong shower at meron ding daan papunta sa pool. At kung mapapansin nyo na nakaganyan si Lolo Oka para hindi siya maingay habang nag-room tour ako mga Marikoy. Pagpasok ni Jace dito sa kwarto mga Marikoy, napakasaya niya at excited siya na mag-swimming. Kaya nagpapalit na siya kay Ate Christine ng suot mga Marikoy at sinuot niya na nga yung pinapangarap niya na bra. Tagal na nga pala yung swimsuit niya na yan mga Marikoy, nakalkal ko lang, buti na lang kasya niya pa. Pagkasuot nga namin sa kanya niyan, panay tingin siya sa salamin. Nagsabi nga pala ako sa kanya, in-explain ko na sa room lang ako, tihiga lang si Ate Christine at Daddy Tano yung tutulong sa kanya sa pag-swimming. Okay naman sa kanya mga Marikoy, lalo na nandito si Ate Christine, gustong-gusto niyang kalaro si Ate Christine. Bukod kay Ate Christine, nandyan nga si Apong Joy at Lolo Oka. Napakarami nagbabantay sa kanya kaya hindi ko problemahin kung nakahiga lang ako dito sa kwarto. Napakasarap din sa pakiramdam na ganito yung tanawin ko habang nakahiga mga Marikoy. At isa na ito sa pinaka-the best na kinrave ko ngayong buntis ako. Sino ba namang hindi marerelax kapag ganito yung tanawin mo habang nakahiga tapos kita mo sila na nag-e-enjoy?